Chief, nandito na naman tayo para sa panibagong vlog na ating ibabahagi ngayong gabi na ito. So, itong ating ibabahagi tungkol ito kay Senator Rodante Marcolita na kung saan ay kinakasuhan ng ombudsman ng plunder dahil sa siya rin mismo ang naging dahilan para magkaroon ng ebidensya na siya mismong nagpahayag ayon niya dito sa balita na ating nakalap. Alam natin na si Rodante Marcolita ay isang kaalyado ng mga Duterte at isa pa dyan, kaya siya nanalo sa nakarang eleksyon dahil nga sa pagsanib niya sa mga Duterte. At ngayon ay lumalabas na sabi nga nila dati parang matunog ang pangalan nito dahil nga sa talagang mulutang lagi ang pangalan niya sa loob ng Senado. Dahil sa mga siyempre ano siya yung parang kung titingnan natin talagang napaka-aktibo niya So sa ngayon nagulat ako dahil siyempre ganun nga nangyari at yun pang isa ito yata yung dahilan kaya nagkaroon ng pagrarally ang mga Iglesia ni Cristo at alam naman natin na kasapi nila bilang nila ka-religion ng mga Iglesia ni Cristo itong si Senator Rodante Marcolita. So meron tayong nakalap dito na news, pakinggan po natin ito. Halos madodoble ang nakasaad na net worth ni Senator Rodante Marcolita kung isasama ang umano'y 75 million pesos na natanggap niya. Ito ang isa sa mga naging batayan ng ombudsman sa pagpapaliwanag kung bakit naniniwala itong may sapat na basehan ang kasong plunder na isinampa laban sa senador. For us naman, Isa sa mga binigyang diin ni Assistant Ombudsman Miko Clavano ay ang epekto ng umano'y 75 million pesos na natanggap ni Senator Rodante Marcolita sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon kay Clavano, kung idaragdag ang naturang halaga sa nakasaad sa SALN ng senador, halos madodoble ang kanyang naitalang net worth. so to accept an amount that will double your net worth is significant enough for you to declare either in your SOSE or your SALN. Yun lang. So, if there is any defense, I think that is a matter of defense that should be given to the courts to decide na lang. Dahil dito, sinabi ng Office of the Ombudsman na ang ganong kalaking halaga ay inaasahang dapat na ideklara sa opisyal na financial disclosures ng isang opisyal ng pamahalaan. Nanindigan din mismo si Ombudsman Boying Remulla sa gumugulong na investigasyon pagdating sa senador. It's a wrong premise. There's no selective justice in this country when it comes to the ombudsman. Nothing has changed. We will file. Samantala, nananawagan ng Office of the Ombudsman sa abogado ng 18 ex-bodyguards na si Attorney Baligod. In fairness, nagko-cooperate sila. Yun nga lang, pag pirmahan na, hindi na nila pinipirma hanggat hindi pa ma-review ng abogado daw nila. Depensa raw ng mga ex-bodyguard, kailangan munang dumaan ito sa kanilang abogado. Since June 20, nung binigay na namin yung affidavits or yung draft affidavits kay Attorney Levy Baligod, he seems to be delaying the signatures of the 18 Marines. We would just like to urge sana the affiants to just come over. Ayon sa Ombudsman, nais na lang nilang magkaroon ng progress ang kanilang investigasyon pagdating sa anomalous flood infrastructures. Sa susunod na linggo ang panibagong deadline na inilatag ng Ombudsman para sa mga naturang affidavit matapos ang dalawa umanong delay mula sa kanilang kampo. Chief, wala ba kayong napapansin, no? Mukhang yung grupo
po nila Marcolita at itong abogado ng 18 bodyguards na sinasabing mga dating tauhan ni Congressman Saldico ay tila delaying tactics yung ginagawa ngayon. So mahirap itong sitwasyon ngayon dahil hindi natin alam kung dati mukhang humahanga tayo, ngayon umiiba na naman parang hindi natin alam kung sino ang titingnan natin at paniniwalaan. Parang kakaiba talaga ang aking nakikita ngayon at hindi ko alam kung itong nangyayari naman kay Senator Marcolita ay isang strategy lamang ito o talagang may sapat na basihan para makasuha din siya ng plunder. At itong kay Baligod, no? At mukhang kakaiba rin ang kanilang pagkilos. So ito, may isa pa tayong ibabahaging video rito, medyo mahaba-haba ito Isang interview ito sa sinasabing political analyst na ito na si Mr. Llamas. At mahaba-haba rin ang kanilang conversation. Mapapansin din natin sa kanilang pag-uusap. At patungkol pa rin po ito kay Senator Marcolita ang kanilang topic dito. At sundan po natin, panoorin po natin lahat ito. Okay, shift naman tayo muli dito sa usapang politika. Pag-usapan po natin yung day 3. Itong napakamakabuluhan na rally na pinangungunahan ng isang religious sect bilang pagtatanggol sa isang senador na nakatakdang kasuhan ng plunder dahil yung ebidensya nanggaling mismo sa kanya, kay Senator Rodante Marcoleta. Ginanap na rally pala ng Iglesia ni Cristo ay pagtatanggol dito kay Dante Marcolita na kung saan nga ay dahilan para siya ay kasuhan ng ombudsman sa kasong plunder dahil sa isa pa doon, hindi nakadeklara sa kanyang salin yata ito So sabi nga kapag dinoble yung count ng kanyang na-disclose doon sa kanyang salin at ang itong sinasabing napakamalaking halaga na ki-question sa mga involved doon sa malakihang anomalya yung sa flood control project na wala namang project at yun nga, maraming involved o naidamay dito lalo na sa paglutang ng 18 bodyguards, di ba? So grabe, napakapagulo ng ating bansa sa totoo lang. Ay, naalala ko nasa ibang bansa pa ako, sabi ng isang foreigner doon sa reception na nagkikwentuhan kami, sabi niya kung hindi daw corrupt ang ating mga namumuno, isa sa pinakamayamang bansa daw ang Pilipinas. Yun talaga, hindi ko makalimutan sa kanyang sinabi. Isa siyang Italian Grabe. Alam naman natin yan, kahit tayong mga Pilipino, alam natin yan. Ang daming resources ng Pilipinas. Ang problema, kung paano natin i-generate itong mga resources na ito na para magkaroon ng kita at talagang walang corruption na mangyayari. So, napakahirap talaga. Tuloy natin ang panonood sa video. Ang topic natin ngayong gabi, dito sa ating second episode, is Senator Rodante Marcoleta's plunder case worth fighting for?
At nakakausap po natin ngayong gabi for the first time today si Mr. Ronald Llamas. Magandang gabi po, sir, and thank you for joining us. So tapos na yung rally sa Liwasan Bonifacio? More or less, unless na bumuelo uli bukas, pero hindi kasi nakarami. Oo Hindi nga kasi eh. Akala ko dadag Saturday day 3. Oo, hindi lang sabi natin ng balita ko, pero wala eh. What happened? Bakit hindi na dumagsa? Pero katulad ng usapan natin ng mga nakarang araw, sino ba yung magpapakahirap ng ilang araw para kay Marcoleta? Siguro. Kahit anong grupo ka pa miyembro, di ba? Pag nakita mo yung muka, tapos makilala mo yung katauhan, tapos issue pa na pinaglalaban, di ba? Plunder, corruption. Ibig sabihin, kahit kasama mo naman sa isang grupo yan, di ba? Yeah. Ano yan, isang leksyon yan sa mga dadalo sa mga ganyang pagkilos. Kailangan yung kausa, lihitimo. Itong topic ng dalawa na to ay tungkol sa rally na kung saan ay mukhang ano kasi dito parang ang ano ng Iglesia ni Cristo ay paglalaban itong yung si Senator Marcolita. Ngunit mukhang konti lang yata din ang dumalo. At yun nga, mukhang kanilang pinaglalaban ay mukhang hindi rin kumbinsido ang ilan nating kababayan. Kaya't walang gaanong dumating yata sa rally. So, ito ang sabi ng analyst na ito na si Mr. Llamas ay yun nga, kukunti yata ang umatin talaga roon at hindi naging matagumpay ang kanilang rally na inabot yata ng 3 araw na. And it's a cause much larger, much bigger than yourself. Kung pag pinagtatanggol mo isang politiko na nakaharap sa kasong plunder of his own doing, dahil siya mismo yung nag-provide ng ebidensya, dahil sa kanyang sariling bibig mismo nang galing, anong klaseng yan? Pakikibaka. Pero unless you are the likes of Robin Padilla, sino pa ba? Si Amy Marcos at iba pa mga politiko nakikisakay dahil yung paborito natin, sino? Si Leviste. O si Leviste. Kasi yung paborito nating senador, okay, senador ng puso natin na si Robin Padilla, meron na naman binitawang salita kanina napakatalino. Anong sinabi? Yung sabi, pinost nyo nga ito yung iniisa-isa raw yung mga nasa minority. Tapos yung argument niya na doon sa posibilidad na kakasuhan sila ng obstruction of justice dahil sa pagpapatakas kay Bato de la Rosa nung May 13, hindi naman daw sila tumakas naglakad sila Sabi niya yun, di ba? Oo. Tsaka nakisakay lang naman daw sa kanya. Okay. Kaya, ayun, hindi pinulos sa kung ano naman si Marcoleta. No? Pumunta pa siya rin kahapon Oo, nagsalita Kaya, nga, Sen, what does it say? So, tapos na ba itong episode na ito, itong latest pressure? well, for now, medyo na-burst yung kanilang bubble. Yung kanilang invincibility. Na pag sila ay nagpakilos, ay daan-daang libo, even more than 1 million ang sasama. Diba? At yung kanilang franchise, tapos sila ay kumilos, marami yung tutulong at mag-i-invest na resources. Mukhang in this case, hindi lang karami. So, combination niya na maraming bagay Una, resources. Hindi ganun kadali na mag-sustain yung logistical requirements para sa kahit 10,000 lang ng several days, diba? Tapos sa EDSA, saan matutulog, saan kakain, saan magsi-CR,
tapos umuulan-ulan pa, di ba? Hindi ganun kadali. Tapos ang target ay 200,000, lalo na kung ganun ang target mo. Malaking resources ang kinakailangan dyan. Baka yung mga dating nagbibigay sa kanila ng resources, hindi naman willing magbigay for the sake of Marcoleta. Diba? Yung mga miyembro nila na baka handang magmarcha, bumilad sa araw, magpaulan ng ilang araw, no? Kahit harapin ang panganib, baka hindi ganun kahanda para kay Marcoleta. So, yun natin pong narinig yung paliwanag ng isang analyst na ito o isang political analyst na si Mr. Llamas at yun nga, parang hindi naging matagumpay nga yung rally para kay Marcolita dahil yun nga, kinasuhan na ito ng plunder at maging ang si Robin Padilla ay nabanggit pa nila rito at si Bato yung pagtakas. Kasi kung ating iisipin, puro may hindi natin masisisi na magsalita sila ng mga ganito dahil yung mga taong involved naman ay makikita naman natin na may mga nilabag, di ba? So sa inyo na lang po kung ano po ang inyong masasabi rito. Sa mga nais pong magkomento, magbigay ng inyong pahayag o opinion, i-comment lang dito sa comment section sa mismong video na ito. So marami pong salamat sa patuloy niyong panonood at ito po ang inyong Chipuso na patuloy na nagbabahagi ng mga balita at para bigyan natin ng kunting komento. Maraming salamat. Bye-bye.